ng dahil po sa maling paggawa ng tao, ng dahil po sa kasalanan ng tao, ng dahil po sa mga pagpili ng tao na gumawa ng hindi mabuti o hindi maganda sa kanyang sarili o sa kanyang kapwa, kaya po nagsasuffer ang isang tao. Ano po ibig sabihin? Halimbawa po, nagkasakit ang isang tao ng sakit sa cancer sa baga, cancer sa atay, marahil po dahil sa sobrang pag-inom ng taong ito o dahil sa sobrang paninigarilyo. Kaya po, siya ay nagsuffer. Hindi mo ba? Mga kapatid, kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon sa mga sandaling ito, baka meron kang bisyo, maaari po nating isuko sa Panginoon. Maaari po nating isurrender ito sa Diyos. Nang sa ganun po, ang biyaya ng Panginoon, ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos ay dumaloy sa atin at magkaroon po tayo ng kagalingan. O ano pang mga halimbawa? Halimbawa po, bakit yung tao na babaon sa utang? Marahil may mga tao na panay punta sa kasino, nagsusugal, nagpapatalo ng malalaking halaga. Hindi mo ba yan ang dahil sa kanyang erroneous actions? Ang dahil sa kanyang kagagawan, sa kanyang sarili? Kaya po siya nagsasuffer. Saan po natin mababasa ang ganitong mga talata na sinasabi po sa Biblia? Ang sabi po sa aklat po ng Galatia, Kabanata 6, talatang 7 hanggang 8, huwag ninyo akalaing madadaya ninyong Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So maliwanag po, malinaw mga kapatid, tayo mismo ang gumagawa ng sufferings sa ating sarili. Kaya nakakaranas tayo ngayon ng pagsubok. O baka ikaw, kapatid, kaya ka may malaking pagkakautang dahil wala kang tigil sa pagkuha ng credit card. Hindi ka tumitigil sa pagbibili sa mga bagay o sa mga gamit na hindi mo naman kaya. Iwasan po natin yan dahil yan po ay parte sa pang-apat kong sinasabi na sufferings as a result of man's erroneous action. Marami pa hong nangyari sa Bible na patungkol sa pang-apat na ito na aking binabanggit sa inyo. Halimbawa po, sa aklat ng Jonah, mababasa natin si Jonah, inutusan ng Diyos na mangaral, mag-preach sa Ninive at ipangaral ang pagsisisi. Pero hindi ho tumalima si Jonah, naging reluctant preacher po siya, naging reluctant missionary siya. Kaya ang ginawa niya, ng ibang bayan siya, ng ibang bansa siya, at hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ano po nangyari nung sumakay siya ng barko? Mababasa po natin sa aklat ni Jonah na yung mga tripulante, yung mga kapitan ng barko ay nakaranas ng malaking bagyo, malaking unos, o malaking pagsubok o dagok sa kanilang buhay. Sino pong may sala? Sinong nagkamali? Sino po nagkasala? Dahil po sa pagsuway ni Jonah sa Panginoon. Marami hong ganyan sa family natin, hindi ho ba? Minsan tayo nagiging dahilan, kaya nadadamay po ang ating family. Katulad na rin po, babanggitin ko sa inyo ang talatang ito. Sa Joshua, Kabanata 7, kung kilala po ninyo si Akan, na kung saan si Akan, siya po ay nangumit, o sa madaling sabi, nanguha o nagnakaw ng mga gamit na hindi kanya. Nakakita siya ng mamahaling damit, nakakita siya ng isang bar ng ginto, at yung damit na ito, yari po sa Babylonia, at sa damit na yan, ay mga pilak. Ano po ginawa ni Akan?
kinuha niya ito at ibinaon. Nagalit po ang Diyos. Kaya ano po nangyari? Kinausap ni Josue ang lingkod na si Akan at kinausap niya po ito sa pamagitan ng pinagtatapat niya si Akan kung anong kanyang ginawa. Ano po naging resulta? Nagsakit po si Akan, namatay po siya, pati po ang kanyang pamilya nadamay din. Yun po yung sinasabi ko sa inyong dahil po sa ating mga kagagawan, ating mga aksyon, kaya tayo nagsasuffer. At ang panglima po, na types of suffering, na gusto kong banggitin sa inyo. Ito po, gusto ko itong mga talatang ito. Sufferings as a result to glorify God. Meron pong pangyayari sa Biblia, meron pong pagkakataon sa Biblia, kung saan yung isang bulag, tinanong siya ng mga tao, o rather, tinanong ng mga tao si Jesus kung sino nagkasala, kung bakit bulag ang taong ito. Ano po ang naging sagot ni Jesus? Buksan po natin ating mga Bible. Sa Juan, Kabanata 9, talatang 1-3. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? At sa verse 3 po, pansinin niyo ang sagot ng Panginoon. Ang sabi niya, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Malinaw po mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia. May mga sufferings na dinaranas ng tao dahil po mayroong purpose ang Panginoon. At ang purpose po ng Diyos, to glorify God, to magnify the Lord, to reveal the power and the glory of God dito po sa katauhan. Amen? Kaya yung mga sufferings po na dinaranas ninyo sa mga oras na ito, tignan po natin o pansinin natin doon po sa 5 na binanggit ko sa inyo. Alin ang sufferings na inyong dinaranas sa 5 yan? Kayo po ang makakapagpasuri o magsusuri sa inyong mga sarili. Kaya mga brothers and sisters, sina-challenge ko po kayo sa mga sandaling ito. Sina-challenge po tayo ng Panginoon Diyos sa mga oras na ito. Meron po tayong mapupulot. Meron tayong matututunan sa mga pagsubok o problemang dumarating sa ating buhay. Magbibigay din po ako ng 3 kung ano ang magiging lessons natin habang tayo ay nagdaranas po ng trials. Una, sufferings teaches us patience. Ang pagsubok po, tinuturuan tayong magtiis. Sabi yun ng Lucas, Kabanata 21, talatang 11, sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Tama ang narinig mo, kapatid. Meron kang pagsubok ngayon, nariyan ang biyaya, nariyan ang tulong ng Panginoon. Pagtiisan po natin. Habaan po natin ang ating pasensya. Sabi nga po sa isang libro ang aking nabasa, everything will come in life if people will learn to wait patiently. For this world is owned by patient people. Ang lahat daw po ay mangyayari sa buhay ng isang tao kung ang tao